It would be busy week tatang lawas. Into no Friday, it would be our anniversary at Tribal Gospel Mission. The organization tayo, ano nga years, Pastor Benny, 1987? 38 years, but that would be approximately 48 years. Nung mapansin nyo, 38 years anniversary ti Tribal Gospel Mission, samantalang kanya tayo at 42. Natataang ti church tayo ng Tribal Gospel Mission. But actually, ti Tribal Gospel Mission na yinaw, iti uneg, iti church tayo. In-establish the Pastor Benny dahito yung church, and then the Lord given the vision to expand. So, na-create dahito yung Tribal Gospel Mission, and then in the 1987, na-register the Securities and Exchange Commission. So, nga dahil ti rugi, iti celebration na. So, datayon, oray mun unatay nga church, nagpa-under tayo di Tribal Gospel Mission, taday to yung organization tayo as a whole. So, into no Friday, maawis titunggal maysa, nga may kay di banting. That would be Friday, April 4, 2025. And agbalmalum ti okasyon ditoy, from 9 a.m. Dati morning session, afternoon session, and evening session. Nagiging trabaho, you can, pwede kayong humabol sa evening session. Ti guest speaker tayo dito would be one of the imununa nga kadwada Pastor Donato Kitong pioneers ni Pastora Elmo, and maybe she would be our guest speaker also iti Domingo into no Sunday dito church tayo. Ket umay na bisitahin mo daytoy ta isuda dagiti nangirong rugi adu dagiti karkararag ken luada iti pasit nang dadi damdamo kasla kali ka nga kali na tiktikag nga daga yung madaydayaw ni Apo Dios makita ti bungbunga tata hallelujah. And then because of that, gaputa anniversary, ma-require nga report dagiti district overseers tayo. So nag-message ni Pastora Tessie Nadiahan, ti district overseer tayo, ag-request nga ag-picture take tayo. Madamdama, so after the service, antay pa nga gawawid, ag-picture tayo pagbiit dito isango. In-request na nga DJ man kanurwar ti church tayo. Puro uneg kano ti picture tayo ket kayat nan sa nga i-report dagiti itsura dagiti churches tayo ditoy District 1. So, bagang takaabay mo, huwag uwi agad. Saglit lang 'yon, saglit lang 'yon. So, ayan. And then another announcement, pinapasuyo ni Deacons Chairman natin. Mamayang hapon at 2 o'clock magkakaroon ng meeting ang mga deacons natin dito sa church. So, agsubli dagiti deacons damdama. And then, panghuli na announcement natin, umadani sumunga din iti Waywabo Convention for the youth department. Pang young people lang amin dayto yan. Tahan nga kaya ti facilities no General Convention. So, pang young people, so dagiti anak yung kabataan, encourage them to join this, moving forward. Yun yung tema, and it is designed to equip our young people, haan lang in the spiritual, but even in the practical application of life. So i-encourage yung dagiti anak yung agtutubo, maybe that would be 13 pangato, and coordinate with Sister Aubrey, agri-register dan. Agrugrugi dati registration damdama dito yung likod. So, i-list tayo dagijay anak yun at dati listaan dati jay likod. Tapno, masaganaan jay overview, jay numano amin ti delegates tayo. Tapno makapagtutungtong met dagiti deacons tayo no mano ti allotment para iti fund da. So, dayay, dati basihan tayo ijayan ti allotment kadagiti para jay pondo da. So, yun yung mga announcement natin, and napantay iti message. So, no mapansin nyo tatay, in our announcement, at dati anniversary, at dati conventions, at dati apay tararamidan tayo dagitoy nga bambanag. Particularly yung anniversaries. Why we celebrate?
So usually, pag nag-a-anniversary tayo, nababanggit ang mga history, nababanggit yung mga nagsimula, yung struggles nila, mga ganon. And it is a moment kasi to look back, to evaluate, and tingnan natin kung mag-realign tayo, naaayon ba tayo sa isip ng mga ng Panginoon nung in-establish itong organization na ito. So, ayan, even in the convention, bakit ini-encourage natin ang mga young people to come and join? Because we are proclaiming to them na they are not the engineer of themselves. Ni Apo Dios, there is a purpose no apay nga dada, and then we are helping them to align themselves. Kadagiti plan-plano ni Apo Dios, and that they offer themselves to be part, ijay aramiden ni Apo Dios dito'y lubong tayo. So we encourage nga dagiti young people tayo, especially tatta, igrigat handle iti young people tatta. Idi the committee young people, our pastoras noon sina Madam Rodelin, medyo nalaklakan sa idi because hindi marami ang kahati sa atensyon ng tao. So pag Friday night, dito lang sa church masaya. Wala namang TV, wala namang cellphone, wala namang peryahan. Of course, pag peryahan, nandyan na yan noon. Maraming kahati. And mas mahirap ngayon, and even parents siguro, mapapansin ninyo, parang mas mahirap i-handle. But, still, we do the mission nga the church is nandito and we have these organizations na handling na makadagdag man lang sa hatak sa mga kabataan natin na mai-align sa mga purposes ng Panginoon. So of course, in the last days, mas mahirap, sabi ng Panginoon, tumalino da, exponential ti pa naglaing dagiti tattao, yung exponential mo ti pa nagrebelde, una na dijay. And we are in those days. Ket we encourage nga ibaon nyo dagiti young people. Tani Apo Dios at dati design na iti tunggal may sa kanya tayo. So panonoten niyo, I put that picture. Isipin natin may isang tao na pinamanahan yung anak niya or binigyan yung anak niya ng isang supercar. So, it is designed for a certain purpose. Siyempre, pag ganyan ang sasakyan mo, hindi pang palengke yan. Hindi mo ginagamit yan para mamalengke. It is designed, bakit ang mahal ng mga sasakyan na ito? It is designed to be on the racetrack. It is designed for speed. Ngam, dapat ay timawid, hanaan mo siguro yung design. So, sa rin na lang, pagpalpalengke, ijay igarahe na, gaputan nagmayat, ijay igarahe na, inaramid nan nga batog mati sofanan, display. so yan. The problem, no ano na nga mo susar, ag-deteriorate data. Ag-deteriorate. Siguro tibigat, paandaran na, nagmayat nga denggan di andar na, ribu-ribulasyonan. So, but that's not the design nga pang pa-music mo lang di ear mo. Jay sound na. So ayan, in the end, ganun yung nangyayari na hindi napapakinabangan. Pero isang araw, merong isang kaibigan niya na mekaniko na nakita niya na, grabe, ba't hindi mo pakinabangan ito? Magiging mayaman tayo rito. Lagay natin sa racetrack. Iba yung makina nito, parang special design dito na kasi dagitoy, manuti ma-design no kaya dagijay sangapulo lang, entire the world. Pero yun nga, mostly na bumibili mga mayayaman at hindi naman dinadala sa racetrack. But, ayun, may nagsabi sa capability ng sasakyan and sinubukan nilang gamitin sa racetrack. And talagang it is something nga unique. And numaminsan, kasjay tayo. May yarig tayo iti kasta nga banag. Idi, nayanak tayo nga mabalbaliwan.
idi awaten tayo ti Apo kas manubot ken mangisalakad tayo. Kunana dito isasaw ni Apo Dios, it is described nga we are born again. We are designed, parang you are redesigned. There is something in you na ang nangyayari, ginagarahe lang natin yung mga design ng Panginoon sa atin. So, dinesign na tayo ni Apo Diyos for a certain purpose. And nagkaroon tayo ng hint kung ano yung design natin. The prototype is Jesus Christ. Nabanggit natin sa mga sermon dati dito. Na si Jesus Christ, hindi naman natin, kasi karamihan ng Kristiyano, minsan, ang goal magpayaman, mag-accumulate ng maraming ari-arian. But that's not the point of becoming a man. To become a man is to rule, to be in control, to be above situations. Ganun ang design kay Adam, but of course, si Adam nag-deteriorate. Yung ni Jesus Christ, mapansin ninyo, He is always in control. Mabibisin dagiti tao and then He is always in control. He can feed them. Mabibisin ti pamilyam and then you always go above the situation and then nakakarimedyo ka pa rin. And the Lord supplies the need, gives you idea, gives you capability, the ability to get wealth. So yun yung kwan ng tao, pero may design tayong ganyan. Si Jesus Christ always in control, always above situation. Hindi siya kawawang-kawawa, kahit nga sa cross Diba, sa cross, ipapako siya sa cross. Talong-talo na sana, parang nakakaawa na. Pero kahit sa huling sandali, into thy hands I commit my spirit. He is still in control of everything. He is in control. After 3 days, bumangon siya and then makikita natin na ganon yung situation ng buhay ng bawat isa sa atin. Prototype sana yon na strong yung image natin. Kaya minsan, parang hindi akma na ang mga Kristiyano ang unang talunan sa buhay. Parang may perspective na pag Kristiyano matibay ka. May perspective, at the perspective di tangano Kristiyano ka, sikati ganda nga pagpalpabalakadan, sikati umayda agpakararag kanyam, because they see something in us. And sometimes, we are not aware. Kasi lagi lugan ko they hear the roar. No? Pag rinibulasyon jay lugan, talagang sa bali jay capability na. They hear that spiritually. Somehow they see that you are different. And they come to you, and sometimes, you are not aware of your capabilities. So yun yung nangyayari. And I put a title of this message, Unstoppable, Becoming What We Are Designed to Be. So isaalang-alang tayo, dagiti design ni Apo Dios kanya tayo, ket dayjay kuma iti target tayo. Of course, this is another perspective doon sa sinasabi natin, being changed from glory to glory. So, ayan. Sa atin, ang gusto kong gamitin na text, dalawa, pupunta tayo sa Ephesians mamaya, but dito ko ibabase muna. Matthew 16, verse 13 to 20. This is the dialogue of Jesus noong papalapit na siya sa pinnacle ng purpose kung bakit siya pumunta dito sa mundo. Sumikat na siya, parang eleksyon, nagdinamag ginagannan. Talagang, talagang Jesus for King, kung kunada ditan. And adote alingaw nga po, parang sinusurvey na ni Jesus Christ kung may possibility bang manalo. Parang ganun ba? Sabi ni Jesus dito, when Jesus arrived in the villages of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "What are people saying about who the Son of Man is?" They replied, "Some think He is John the Baptizer. Some say Elijah, some Jeremiah, or one of the other prophets." He pressed them, "And how about you? Who do you say I am?" Dito simungbat ni Pedro at kunana, "You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God." Jesus came back
God bless you, Simon. Well, magtaka kayo siguro tingnan translation. No? Kaya yung bago ka sa CWC. I'm using the message translation. God bless you, Simon, son of Jonah. You didn't get that answer out of books or from teachers. My Father in heaven, God Himself, let you in on that secret of who I really am. And now, I'm going to tell you who you are, really are. Sabi ito. You are Peter, a rock. This is the rock on which I will put together my church. A church so expansive with energy that no one, not even the gates of hell, will be able to keep it out. And that's not all. You will have complete and free access to the kingdom of God, keys to open any and every door. No more barriers between heaven and earth and heaven. A yes on earth is a yes in heaven, and a no on earth is a no in heaven. He swore the disciples to secrecy. He made them promise they would not tell no one that He was the Messiah. Nubabasaan tayo daytoy, ti maala tayo nga point ditoy, he who understands who the Lord really is will be given understanding on what He will become. Kasi based iti binasa tayo, gaputa na awatan ni Pedro no sino ni Jesus Christ, impakaawat ni Apo Isus kanyana no sinun to isona. Because no nagbalin ka nga anak ni Apo Isus, Apo Dios, ket you aligned yourself to the Lord Jesus Christ, you understand Him. Dalawa lang yung sinabi ni Peter dito na details yung pagkaintindi niya. You are the Messiah, the one promised long time ago. That I mean that He will rule Israel, and actually not just Israel, but He will be more famous than His father, David, rule the world. So, Messiah. Yun yung padaanan da nga agbalin nga arida. Nga very famous. Mangtigil ka dagiti amin nga problema da. Kaya nga sinasabi ko, dito sa Pilipinas, nabanggit ko sa dila minsan, because somehow, we look long ago, to a leader. And then, many saw something idi imay ni Duterte. And then somehow, we hope continuity. We look at BBM. And somehow, there is always frustrations in this world. At, malinaw sana to. Huwag kang magtataka kung ma-frustrate ka sa mga leaders natin dito sa mundo because they are meant to fail. They will never be like the Lord Jesus Christ, who will be greater than Nebuchadnezzar. But Nebuchadnezzar was destroyed by the next generation, Belshazzar, and then may manenti Medo-Persia, and then susaruno dagita. And then jay ayanti prophecy dijay, a new kingdom is coming, and it will break. Isong akong kunak nga, of course, we vote and then live it that way and be a good citizen. Work as if you are working to the Lord, give to Caesar what is of Caesar, and give to God what is of God, and be a good citizen. Pero wag kang umasang masyado. Wag kang umasa masyado. Because only the Lord Jesus Christ can fix this earth. And He is coming very soon. Yun yung nakita ni Peter. Kaya nga, ipilit dan nga ko, ipatugaw ni Jesus eh. And yun yung frustration nila, ayaw niyang umupo, ayaw niyang mag-aklas. So, yun yung nangyari dito. And yung next na pagkakilala ni Peter, you are the Son of the living God. You are not just a human, you are superhuman. You belong to the next level. You are God Himself. So yun yung understanding niya, understanding ni Peter. And in-declare ni Jesus Christ yung magiging, sino ang future ni Peter? Yung mga makakaintindi sa revelation na ito,
And they aligned themselves to the agenda of this king, president of this world. And maki-align da kanya na. Tapos lalo election ko, nag-align ka ti may isang kandidato. And then, ang daming hopes na napiprint sa isip natin. Kasi nandun yung mga, pangalan nito, plataforma nila, plataforma di gobyerno. And it paints hope sa kanila, sa isip natin at nakikipagdebate tayo sa, nukuan, makiapa tayo, gapu kadagijay. But, ni Jesus Christ, in paint na, ijaramiden gamin ni Jesus Christ, dagito yung makakilala kaniya na, haandalaeng nga basta nakakilala when no friends, they will rule with Him. Kit ni Peter, actually very literal na nangyari kay Peter, he was united the church, not just the Jewish church, but even the Gentile church. And hindi lang si Peter, kasi alam natin na even Paul, na outside sa kategory ko idinama muna ni Jesus Christ, even became more famous than Peter. And kasjay ititunggal maysa, nga makakilala kumakin ni Jesus Christ. So, ayan. May isang description nga ginamit ni Jesus Christ dito is, the gates of hell shall not prevail. Iti ancient time, nag-design da iti maysa nga city, ti pinaka natibker nga aramiden da is the gates. Ijay mismo al-alad da, no dumarop gamin dagiti kalaban idi, no dumarop da, henso, makabuybuya kayo mo ti movies, di ba? They arrange the army in front of that kingdom, hangalin niputan idi. And then talaga nga, they want to destroy first the gates. Pag na-destroy mo yung gates, wala nang pag-asa yan. Pag ang isang kingdom nasira yung gates niya, good as tapos na yan. Wala na silang hope. And yung gates ng kaaway, yung sinasabi niya, the gates of hell shall not even prevail. Kat mapansin nyo dito'y, dagito'y gamin makakilala kini Jesus Christ, they were designed to be an offensive force to the enemy. Offensive force, jay pan na kay describe na dito. Disan diskul tay tatay, Job is being used as an illustration. Job is a picture kadagitoy tattao nga who align themselves to the Messiah. Itud ni Satanas ti amin nga puwersa na, but they will never crumble down. They will be standing still. They will be people nga very traumatic kin ni Satanas. I think never nga inatempen ni Satanas nga sagiden ni Job. And if we know who we are, ket kadagijay itira-tira ti kabusor dagiti attack na kanyang, but you still always go up because you know the battle is the Lord's. You seek God's help, ipaimam iti Apo, and the Lord will always help you. You always trust Him. You know that all things will always work together for good and you never give up. Kasi ang goal ni Satanas, to make you give up. Kaya pag malapit ka nang mag-give up, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mag-give up. Kasi very successful ni Satanas dita. You cry if you cry, but never retreat, no surrender. So, ayan. Now, if we understand that design kanya tayo, iso nga kailangan tayo iti discipleship. And Jesus Christ, go into all the world and make disciples. And kanya tayo iti Tribal Gospel Mission, that is our slogan, putting Christ's last command first, to make disciples. To make disciples. Ano ang ibig sabihin ng to make disciples? To become disciples of Christ, to become students of Christ. Pag sinabi nating disciples, you have the same mindset as Him. And kasano ka nga maadaan iti same mindset, you enter His mind and think the way He think. Yun yung, first, no si Mali kay iti ko, isipin mo pag campaign manager ka, tapos hindi mo alam kung ano ang
ano yung plataforma di gobyerno ng ikinakampanya mo. Nya nga dagiti target na. And many Christians are like that. They call Jesus their king, but they don't even know who He is, what are His agendas, ano yung gagawin niya. So napakahalaga na kailangan natin ito. Now, pagpupunta tayo sa book of Ephesians, kasi ang Ephesians, dinescribe ni Paul kung ano ang church. I-describe niya kung ano, sinasabihan niya tong Church of Ephesus na ganito kasi, napapariwara kayo hindi kayo nakukuhan sa ayos. So, magpo-focus ako doon sa chapter 4 kasi chapter 1, 2, 3, in-establish niya yung basics, iti salvation tayo, inya dagiti naramid ni Kristo, in-explain na dagijay panakaawat nga dakin ni Pedro idi. So, dagito'y Kristiyano to, they know who Christ is. And then in chapter 4, it is described mo tatan ni Paul, no inya di pagbalinanda, inya di design da. So, the question tayo tata, how can we become unstoppable? As a church, as individual, as a family, as a Christian family. So, ayan, as an organization, datayo nga namati, how can we become unstoppable? Kasi ni Peter, hindi naman matik na unstoppable. So, magmamano lang nga rabi, timmaray, quitable. Di pa nagtartaraw, di ba no, dinainan ni Jesus Christ, how can be that unstoppable? Kasi hindi siya naging ganon. Of course, naisalakan ka, naawatan pa na kay salakan mo, but it takes discipleship to become just like who the Lord is. So, ayan. How can we become unstoppable? So, point number 1, tapno daw oras tayo ag-picture. I will be using ang salita ng Diyos version sa Tagalog. Aim for unity. In the church, kasi ang sabi ng Panginoon kay Peter, i-gather na, ma-unite na, dagito'y believers. Sa kanya mag-unite ito. And ito yung ginagawa ng mga apostles natin. So, the Lord is building. And hindi lang sa apostles, hindi lang sa fivefold ministries, kasi binanggit ang fivefold ministry dito. To equip the saints for works of service. If you are a parent, take that as a picture na you are a leader in your family. And you need to harness your family. Pagkaisahin mo rin ang pamilya mo. So, kung wala ka pang pamilya, markahan mo na yung target mong maging ina or ama ng pamilya mo. Aim for that. Aim for unity. So Ephesians chapter 4 verse 1, I will read in Tagalog. Kuna na dito, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. So the Lord called us. So we need to live worthy of that calling. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Now, ang church minsan, kahit sana nadidesign tayo ng Panginoon, may ginagawang Panginoon. He wants that we invade the world. That we be the biggest influence in this world. Now, at the binanggit ni Jesus Christ na a kingdom that is divided against itself will crumble down. You see our nation, a kingdom divided against itself. Laban dito, yun nangyayari sa... No timaysa nga church get divided and they fight against each other. Do not blame Satan. Walang ni Satanas siguro nag-aapat ni church. Ay, umadayuak dita. Baka mapabasulak manan. Kunana. Sometimes Satan does not need to send his demons to destroy the church. Pinapanood lang tayo ni Satanas and then we fight against each other and then pumapalakpak lang siya, nag-cheer lang siya doon. Kaya nyo yan, sige pa. So, ayan.
And ang daming pagkakahati-hati sa church na nangyayari. Dagiti dadumang church, they fight no inya nga color ti kurtina. Praise God, dawan ti kurtina tayo. So, ayan. And itinuturo ni Paul dito, ganito yung gawin ninyo, maging mahinahon kayo. Mapagpakumbaba. Awan ti mayat ngagpababa no maminsan. Maunawain, kung naman ni Pastor gamin nga, be above your situation. Nagpipin na nga to. Maging maunawain, maging mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa at bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. For the sake of unity, nung nalawlawat ipanagpampanunot mo, awate mo, maamiris ng tumulaang, kag sublin to kusto kagayam ide. Una na. Because sometimes, dito hindi lang context ng church. We put that, this is applicable, these principles are applicable doon sa pamilya natin. Because, paano natin maayos ang church? It starts in the family. At hindi yan trabaho ng pastor. Trabaho ng bawat isa sa atin kasi pamilya natin yan. We need to work ng Panginoon. Gusto niyang maligtas. Naligtas ka na. You and your family will be saved. Yung mga nagpatingga di pan na kay salakan, that is the problem with the church, that we always talk about salvation. First step lang yun. So yun, may plano ang Panginoon. So pag naisalakan kan, first step pa lang yan. Yan pa lang magsisimula ang hard work, ginagawa ng Panginoon, transform that family. Kasi sabi ko sa church, madali lang punuin ang church. Kadadagi dyan, agrugi iti church nga, sometimes they are so proud kasi ang dami nila. Magpakain ka lang. Mamigay ka lang ng mga giveaways and they will come. Remove those. Sa atin, sabi pag naka-second generation ka na, naka-third generation ka na, diyan mo makikita pag matibay ka. And sa atin yung anak ni Ken is that's the fifth generation. So yan, continuity na lang yan. Manganganak, mag-aasawa. And hindi, we don't look on inside the building kasi we go and multiply. Go around the world. Daduma kanya tayo, dagaya daduma, dagay New Zealand. Dagaya daduma, nawatak-watak tayo. It's not about this, but it's about the family going into all the world making disciples. But stick as a strong family. So yon. So the principle is applicable in our family because yan rin yung smallest unit ng church, family. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa niyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Apply this in the context of family. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at Siya ang Ama nating lahat. Naghahari Siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. At dati may isang mapansin tayo kini Apo Diyos. The obsession of into one. The obsession of one. Ije lang Old Testament, the Lord our God is one. Nga kaniya na uray di talo maysa. Data di karigatan nga i-explain the theology, Trinity. The three person is one.
And mabagtit ka no if you try to understand that. But that is God. So mysterious, but He is so into one. And He gathers people. He gathers people. Ginather natin Israel, ingkabil natin may isang lugar, dayay. And Israel, agwatak-watak dalata. And at dayay sa una nga, how I wish to gather you like a hen to her chicks. So, again. And even the Lord Jesus Christ, kadagiti panawin tayo, go into all the world because He want to unite the world under the kingdom, one kingdom of God. So dito, mapansin nyo, keyword dito ay, basahan tayo, is unity. Isang, iisa. So, di pampamilya tayo, aim to make it one. Aim to be united. And that responsibility minsan nakaatang sa ating mga magulang. So, ayan. Responsibilidad tayo. Of course, aiming yung ama, aiming yung ina, tayo rin na mga anak, makipagkaisa rin tayo. So, ayan. Iba sana tayong mga Kristiyano. Aim for unity. Unite individually, unite with God, be one with God, and then be one with your family, be one with our church, be one with the bigger, the universal church. So, yun yung aim natin dito, aim for unity. Pag na-unite, ito, imagine the world. Kasi nangyari kina Peter dito. They are so into one, nga, ti-comment ti tattao kanya that they turn the world upside down. They turn the world upside down. Now, pangalawa, para hindi tayo magtagal. Leverage diversity. Iti dayto yung church, at dati na duma-duma na uniqueness itong Galmaysa. Kuna nito, ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Yung tinukoy niya lang dito is the fivefold ministry. So, ayan. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. At para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So, minsan nakatutok tayo nga kanayon ni Jay fivefold ministry. But that's not the goal. The goal of the fivefold ministry is to equip the saints. Bakit daw? For works of service, for ministry. Nyati ministry tayo. Iyapapantay nga kang kanayon in the context of our church organization. But ministry, it's simply serving. How do we serve? Dagiti teachers, you serve in the equipping of the next generation. Kadagiti trabaho tayo, works of service dagita. Kasi ang ibang pag-iisip, ibang mindset, gatasan yan. Diyan lang tayo kumikita. Diyan lang tayo nagtatrabaho. Pero ang aim ng Panginoon, in serving, we shine. In serving, doon natin nadadala yung influence. Bakit nila nabaliktad yung empire during those times ng mga apostol? No basaan tayo, no adalan tayo ti history, makita tayo nga, ijay uneg ti empire, nibagada ko mga datimbre nga tiliwenda ni Pedro, sakbay pa lang umay dagiti soldado, modan. Because inside, there are insiders. At dadagi niya Kristiyano di jay. At dadagi niya describe na dagi niya teachers may dagi niya slaves. No agmasmasa da kano ijay uneg ti pagaramidan ti tinapay ijay empire. Bigla kano nga Flower. No Flower kat nagdrawing iti drawing ti fish. Palpaliwan na dagi niya daddo mga slaves ti uneg. No nag-drawing iyan ti arena ti drawing ti fish, paliiwan na no damot ti drawing ti fish. Tapno may lasin na no sino ti kakadwada di unag. Or butterfly. Because a fish, ang sa
iji gamin Greek word, ang term for fish is ichthus. And that is a acronym, ija ayan ti main theology da, ichthus. Yesu Kristo, Jesus Christ, Yesu Christos, and then Wios, Son of God, Soter, Savior. So, fish. Yun yung acronym niya. And the dumamot, nakaukit lang kadagijay yan ti Dorjams da. It's either fish, it's either butterfly. Butterfly, I mean, it symbolized the transformation of a Christian. Metamorphosis. Ado ti symbols na di, cross. And no di slave ko makathanhantingin da, kit agtartaray, tumalangkyaw data, agbirbirok kadagijay symbols, kit di jay ti pagpaarayatan na. So, ayan. Itong mga apostol, apostol, fivefold ministry to equip the saints. Yan yung ministry, equip the saints. Ang design is that all of these believers, we will conquer the world through serving one another. We serve, we express our love through service. So, tumulong kadagiti daduma, aging gana ngayay, nasayaat ngar aramidem, apitar aramidem dayta, maawatan dan tumit, because that is the commandment of the Lord to us. We need to love our neighbors. And then tunukan na bahagi manin, and then everyone will enter into that mindset until iisa ang pag-iisip. The problem with the church, we fight over our theologies. It is not about our theologies, but it's about who we are aim, pagbalinan tayo nga design ni Apo Diyos. People who are doing the works of service. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Yun yung aim, to become just like Christ. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilin lang. Pansin nyo ba ti church? Daumay may isang teaching, at daumay may isang pastor, damdaman na split man ang daya nga church. It's because pakasta-kasta tayo. We don't know the aim of God. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. Kita yung aim ni Apo Diyos. Dahil lang, it is very practical. Bakit ang church very theological? Nga may ibkas ko may panagaramid tinasayaat nga bambanan. So, ayan, dapat ugali ti church ang anuhan ng kagrupuan kasla di parabol ni Jesus Christ nga Samaritano. Han natulungan no han nga kasiktaan. O no unbeliever, baam. Kasla-kas dyan nga ito yung mindset. But the mindset nga, it doesn't matter kung hindi yung theology mo, yung buhay mo. Kaya nga, very matindi yung pagka-rebuke ng Panginoon sa kanila. No? Yung Samaritan pa. Kasi mas Kristiyano yung Samaritano kaysa sa inyong mga Pariseo. Yun yung point niya. It's not about what you know, but how you do. What you do. So, yun. Tuloy? At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Nagtutulungan. So yun yung aim ng Panginoon. At ano yung kaya mong gawin? Ano yung meron sa'yo? Ano yung kakayahan mo sa church natin? Men? Of course, hindi trabaho tayo dito. Men, ate, datang ako because tedda kanya da pigsa. So, agtitinulong na niya jay at kaya titunggal may sa kanya tayo. And that is the same in our family.
Kasano nga umangat nga ron ta pamilya no, di pa ila nakabangbangon ka kanya-kanya manay. Ti umangat nga pamilya, inyaman nga aspeto, even economically, they stick together, they help each other. Naging gana, they build an empire. They are one as a family. Kita dagito empire iti nababaknang. Bilyar Empire, siblings, Tan. They work together as a family. Di pala natay na ako, na alam di ko, di na pala palpalagod yung negosyo, insinam nga sigod, di kaya mga maala. We build together as one, and then hanggang sa bumibilis, lumalago, gumagaan yung pamilya. Work together. Leverage diversity. Pakinabangan tayo yung laing titunggal maysa, yung ti pamilya, kasjay tayo kuma. So, ayan, awan ti saan nga umangat. So, leverage diversity. So, ginamit ni Jesus Christ, ginamit ni Paul, ito Ephesians chapter 2, verse 19. Ito yung madlang book Ephesians. Dahil ito yung metaphor, iti temple. Takas kanya tayo, kuna na, patpatadirin na tayo na po Diyos nga kasla temple. Temple, Jewish mindset. Ni Jesus ti cornerstone. Cornerstone, so na di pagibatayan dati sukat ti daduma. Ijay ti pangirukodan da, ijay leveling hose, ijay amin ti pagsiringan da. Kasi ijay ti construction da idi. And then, ayan, dagiti apostles, dagiti prophets are the foundations. Sabi doon. And these foundations, naka-align da ijay cornerstone nga ni Jesus Christ. Dahil tayo kung kunan ni Paul, nga follow me as I follow Christ. Kitkitaan tayo ni Kristo kat no naka-align di pastor, ay kaya galain tayo. Haan nga di loyalty nga banking di pastor mon ka permi ka pa lang. The alignment. So, kanya ko mga pastor, ay kaya dengdeng ganda ka, ano naka-align kini Kristo. Sasaupay lang nga tanapo, Diyos mo tibagbaga. So, kaslakas jay. So, alignment, nga kitaan nyo, kitkitan nyo, dagiti may tad nga mensahe nyo, kitkitan nyo mat no naka-align kini Kristo. Now, in that structure iti temple, sabali materialis na. For example, in the church, dati hollow block, ada landok, dati landok nga pang tawa, ada landok nga pang poste, dati pabaribar, ada aircon, ada electric pan, naduma-duma nga pasit. Inya yung pasit mo, we build one temple. Naduma-duma tayo. Now, no hollow block ka, hamo nga pilitan tagbalin nga poste. Imagine oray nagdakkel di poste. Yung tinaramid mo di poste ka, hollow block nga tinuon-tuon. Nagdakkel da ito, nagtibay ko naman, tinuktok da, hollow block. Sa bali di buhos, sa bali di agtitinulong, hamo nga ipapilit, di hamo nga design. Hamo nga ipapilit, di hamo nga design. For example, di pangisukugan da ko madi di kat square. Kipilit mo nga isilsil di triangle. Hanapin mo kung ano yung saan nga nagpifit. And then sa pagpatakder, at da plumb bulb nga kunada. Pagrukodan, naka-align tayo kumakin ni Kristo. At da string. Nagpatong tayo ti hollow block, at da igirgir da jay. No banking di hollow block, haang nga string ti iyalis da. Haan pakulan na kaya ko tapno lumnek ka ba si tapno agalain ka. No daduma ka gaputang nga masurot niya kaya mo iyalis tayo di partang. Daytoy ti parteng tayo. No sinirip mo ka na amin tayo nga sumirip ka, agagri tayo, kakuston sa. I-pattern tayo, kadagay linlinya na. Iso nga naman minsan, nagtitinik all tayo. Nangato ka unay. Nangato ka unay. Pababa ka. No nababa ka mo't unay, ikatanda ka tapos ikanda ti palaman niya, tanungumato ka. So dapat naka-align tayo, at dadagay Kristiyano nga nangato unay, at damo yung ibababada o na iti ko, giginuyod day tatap doon naka-align tayo. Amen. Amen. So, ang point doon, aligned tayo kumakin ni Apo Diyos ken kadagiti sa una, and at the same time, we become who we are. So, pag hollow block ka. Pag aircon ka. So, ayan.
leverage diversity. Pero sa diversity na yan, nagkakaisa tayo building a temple or the body of Christ na sinabi dito. And then panghuli, live the new identity. Isabuhay natin yung bagong identity natin. Haan nga dati nga kinasiyasino tayo. Basa tayo dito. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawalan na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Ngunit, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? Peter, muna ni Jesus Christ. At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos. Amen po ba? At binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Kung ay palawag na ito yan, tuloy talatang basahin na yan. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil kabilang tayo sa lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Bagaman takabay mo. Balin mo gayam tagungot ng nagbasol. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Bagaman takabay mo, pakawanan na ko. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. You can go back later and study this. May mayat no da kayo timang saliksik dayto. Pero dayto yung bagbagan ni Pablo nga we live the new identity. Pangarap ni Apo Diyos. He wants to design a new humanity. Inumpisan na ni Kristo the prototype, yung pagrukodan, pagbatayan. And, ijay pa nagtultuloy na, very successful din mo na. And the church, it's still in a work of progress. Yung, kasla jay kini, jay America jay, I have a dream. God has a dream. He wants a new humanity. Dito sa message natin, ano yung dream ng Panginoon? Ano yung dream ng Panginoon? Gusto niya na tayo, nagkakaisa tayo. Gusto niya na kahit magkakaiba tayo, nagtutulungan tayo. Gusto niya na tayo, na tinubos niya, mabuhay sa ayon sa bagong pagkakakilala natin.
Susumahin natin dito, isa lang ang dinidesire ng Panginoon. Sana all. Aim for unity. Leverage diversity. Live the new identity. Sa mga Kristiyano, sana i-aim natin paano ako magiging kaisa ng iglesia. Sa pamilya ninyo, paano ako makaka-unite sa pamilya? Ayan. Paano ako makakatulong? Anong kaya kong itutulong sa pamilya namin? Sa magulang ko? O sa magulang sa anak ko? Leverage diversity. And then ipakita natin yung bagong tayo. Now, dati buy-buyain mi do bing kami. Voltes 5. Everyone has their own strengths. Every part. Pero pag sumigaw na sila, let's bolt in. They unite, and pag they are one, they become even stronger. They become even powerful. Yung sinasabi ng Panginoong Yesus Kristo, even the gates of hell shall not prevail. And of course, they have a new identity. Strong, the gates of hell shall not prevail. Mataydayaw ni Apo Diyos. So, ito yung message natin. Sana all. So, pag naririnig nyo yung katagang yan, matandaan nyo sana ang sermon na ito. Nilingong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa napakagandang adhikain ninyo sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi lang pala kami, Lord, inililigtas. Dinidesign mo kami, Lord, na maging bahagi ng isang marangyang adhikain sa mundong ito. At kabahagi kami sa pagbabagong yan na ginagawa mo, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Give us the realization. At give us, Lord, we ask the Holy Spirit to guide us and transform us para maging fit kami, Lord, sa inilaan mong mga tungkulin namin, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, ang bawat pamilyang naririto, Lord. Make them one. Lord, i-bless mo ang bawat pamilya. Kung may pamilya, Lord, na hindi paligtas lahat sa kanila, we pray for salvation. At gamitin mo sila, Lord, sa evangelization ng kanilang pamilya. Magliwanag ka, Lord, sa pamamagitan nila. At sa pamamagitan nila, Lord, masundan nila ang daan patungo kay Kristo. At sa mga Kristiyanong pamilya na, Lord, help us to realize who we are in Christ. Help us to unite. Tulungan mo kami, Lord, that we work together for the betterment of our families. And Lord, that we shine for your glory, Lord, as a family. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Itong panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli, papaalala ko, wala munang uuwi. Pagkatapos natin, magpicture tayo sandali as requested by our district overseer. Magandang umaga sa ating lahat. Sana all. Nadanon man iti sa marunong nga parte iti gimong tayo isuti panang iti tithes and offering. Kas makita tayo jay pagkabilan dito ijay ket jay tithes and regular tithes and offerings tayo tapos dito jay nagana tayo special offering tayo. Pananti sa ti Apo, in everything you do, do it for the Lord. Whatever happens, good things, bad things, give thanks to the Lord. Bad things, apay takasano ka gyaman kat bad things happen. Ada iti may isang brother tayo ko na di Wednesday overnight prayer meeting. Bad things happen kanyak. Natagbat ko ato'y imak. Kat nagyamanak pa ilaan kinapo Diyos. During that time kano, madmaditirik na nang ako.
agmalmalem ket kasla di ba no maha-high blood ka kano ket ka tudukom daytoy ramay mo tapnog pusitsit ti dara. Ti pagyamaran na dyan natakbat na dyan ima na ta mabuting siguro iso na ti dagom. Namang nga mabuting dyan buning so nga. Bad things happen ket nagyaman pala tayo so na kinapo Diyos ket. Kas may samat nga panagyaman tayo di panang tintay garod ket itintay iti tayo so na perings tayo. Agdumog tayo man garod ta kararag tayo. Apo Diyos sa mami nga nailangitan, agyaman kami manin iti panakalpas ti dahiting gimong mi, ket mapan kami manin iti panangted iti tithes and offerings, ket bendisyon naman apo ti amin nga mangigayat iti offerings na ti dahiting Sunday manin, ket bendisyon naman amin nga source of income ti tumunggal may sa kanyami, amin nga trabaho mi, ken iso amin nga paggapgapon iti ususarin mi iti panginaldaw-aldaw nga biyag mi ket atay matapo nga maornong offerings ket apo iso kumamat lang iti mausar para iti pakailawlawan iti trabaho mapo ket awan ti sabali nga maidadayaw nga nudiket si kamot laeng ket dagiti iti kararag mi babaen tinagan ni Jesus. Amen. Dawatek man kadagiti amin nga lalaki ta orehang nga nakipraktis dekalman ta please umay kayo man dito isangot itakder tayo mata iti moments pagarod ta men Sunday ket amin tayo man ket umay kayo dito all men of MCWC. After the offertory, alawatan doon ni Pastor Benny for the closing prayer and benediction. Human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Oh Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just be his friend to do everything what I have to do. Yesterday's time, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know you're looking below. It's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. Oh, I say, teach me to think
watak nga tumakder tayo mamin, kararag tayo, iti panakasirada ito nga service tayo. Man nakabalin nga Diyos, madaydayaw, tinagan mo, nagimbag kalaunay, kadag iti bibiyag mi. Apo Diyos, nalpas manen ti last Sunday dahito nga bulan. Makita mi ti kinaimbag mo kada kami, Apo. Katapo idaton mi maningkin kada iti sumarunong nga bulan. Bendisyonam ti tunggal pamilya. Bendisyonam, Apo, dagiti bisita mi, isuda nga nakijoin, dahito nga panagdaydayaw. Bendisyonam dagiti sumarunong activities mi, Apo. Katsika, Apo, ti makiadda tunggal maysa. Amami nga nailangitan, sika nga rin ti makiadda kada kami, kat may tedkin ka, Apo, ti amin nga panagyaman. Katitayatan nga kakabsat, ti parabor na po tayo nga Jesucristo. Gandayat ti Diyos sama, ganti Santo nga Espiritu nga mangidalan, madda kumakada tayo, itakandag na nayon nga awantin gana. Tunggal may sa kuna tayo man ti amin. Naimbag nga aldaw tayo kat saglit dito side ti pagpicturan tayo ta hantayo nga umanay jay sango. Jay tayo ruar, jay side dito building.